Ang mga karanasan ni Lord Chaitanya. Si Lord Chaitanya ay bumaba dito sa material world noong 500 years ago sa Navadvip, India. Siya ang nagpasimuno ng Harinama Sankirtan o ang pagsambit ng mga pangalan ng Diyos. Noong bata pa lamang siya, ay talagang marami na ang naa-attract sa kanya. Nagliliwanag siya, ang kanyang balat ay parang kulay ng tinmunaw na ginto. Ang tawag sa kanya ay Gauranga. Maraming na-attract sa kanya kahit siya ay makulit na bata, palabiro. At bata pa lamang siya ay matalino na siya. Kaya siya ay tinawag na pandit o pantas. 16 na taon gulang pa lamang siya nung nagkaroon siya ng sarili niyang eskwelahan kung saan ay nagtuturo din siya. At ang bawat grammar na tinuturo niya ay laging naiuugnay kay Krishna. Nang malaki-laki na siya ay kasama ng mga kaibigan niya ay nagpunta sa palengke. At nakakita siya ng shawl. Sabi niyang ganun, ang ganda naman ng shawl na to. Pwede ko ba itong bilhin? Sabi niyang ganun sa tindera. Kanya lang ay wala akong pera. Ang ganda ng kulay ng shawl na to. Nangingiti lamang ang tindera sa kanya. At dahil ito ay na-attract sa kanyang kagandahan, ibinigay na lamang ang shawl kay Lord Chaitanya. Naglakad-lakad na naman si Lord Chaitanya sa may palengke. Nakakita naman siya ng napakagandang garland. Sabi niya ganun, ang ganda naman ng garland na ito. Pwede ko ba itong bilhin? Kanya lang ay wala akong pera. Sabi niya ganun sa tindera. Binigay naman ng tindera ang magandang garland na ito kay Lord Chaitanya. Sa paglalakad pa niya, ay may nakita naman siyang nagtitinda ng pabango, sari-saring pabango. At pinuntahan niya ito. Parang ang ganda naman ng mga amoy dito, sabi niya ganun. Tinignan niya ang isang pabango, sandalwood. Maganda kaya ito? Sabi niya, mabango ba to? Gusto ko sana itong bilhin, kanya lang ay wala akong pera. Sabi naman ng tindero sa kanya, bilhin mo na yan. Hanggang kinabukasan, ay mabango pa yan kahit na nakaligo ka na. Mabango ka pa rin, sabing ganun. Gusto ko nga sana ay kanya lang ay wala akong pera. Sabi ni Lord Chaitanya. Ang sagot naman ng tindero ay, sige, kunin mo na yan. At bumalik ka dito bukas, bayaran mo. Kung sa palagay mo, nakaligo ka na, ay nawala ang bango nito. Sabing ganon. Ang mga tinderang ito ay talagang sa kanilang pagbibigay kay Lord Chaitanya ng shawl, ng garland, ng pabango. Sila ay nagsisilbi na at pinaliligayan nila si Lord Chaitanya. Minsan naman, sa kanilang pagkikirtan ng kanyang mga associates, the devotee, si Lord Chaitanya ay sumasayaw at talagang nagkikirtan. Magandang ang kanyang pag-indayok sa kanyang pagsasayaw. Minsan ay nahihimatay siya. Nagtataka yung mga kasama niya at natataranta. Nababahala silang lahat. At sabing ganun, may sakit yata ngayong araw na to si Lord Chaitanya. Ngunit si Lord Chaitanya ay wala namang sakit. Nahimatay siya dahil sa sobrang ecstasy. At habang nakakahiga siya sa daanan na ganyan, ang kanyang mga kasamahan, kung ano-ano mga pinahid na langis at ointment sa kanya, minamasahe ang kanyang katawan upang manumbalik ang kanyang ulira. Ngunit nanatili siyang nasa ecstasy. Pagmulat ng mata niya, maya-maya pa, nagulat siya
kung ano-ano ang nakalagay sa kanyang katawan na nilagay ng kanyang mga devotee upang siya ay magising. Tuwang-tuwa ang lahat at magtutuloy ang napakagandang kirtan, napakalakas na kirtan pagka nagising na muli si Lord Chaitanya. Minsan naman sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang isang mystic yogi o manghuhula. Ang sabi ni Lord Chaitanya, "Tignan mo nga ang aking palad, kung talagang magaling kang manghuhula." Sabing ganun. Kinuha ng mystic yogi ang palad ni Lord Chaitanya at ito ay pumikit. At nakita niya sa kanyang kaisipan kung ano si Lord Chaitanya nung nakaraang buhay nito. Ang nakita niya ay isang magandang lalaki na kulay bluish. Yung para bang namumuong ulap na merong namumuong tubig doon na para bang babagsak na ulan. Ganon, grayish blue. At may 4 na kamay. Sa 4 na kamay nito ay may hawak-hawak na disc, lotus flower, conch shell, at club. Meron naman siyang nakita ulit na isang bata na pagkaganda-ganda, kulot-kulot ang buhok, ang ganda ng mata, at merong peacock feather sa kanyang ulo. Maliit na bata pa lamang to ay meron ng magagandang kasuotang jewelry sa kanyang katawan. Ngunit sila ay nasa dungeon o kulungan. May nakita naman siyang isang mama na puting-puti ang buong katawan. Napakagandang lalaki din ito, napakakisig ng katawan, matipuno ang katawan niya. Ngunit napakaamo ng muka. Puting-puti ito na merong daladalang bow and arrow o pana na para itong isang mandirigma. Sa kaisipan ng yogi ay meron namang siyang nakitang isang nagliliwanag, napakagandang katauhan. Pero ito ay kalahating leon at kalahating tao. Meron din tong isang mahabang magandang garland. Sa kanyang kaisipan, meron na naman siya nakita. Isang pulang-pula na boar. Pero meron din tong garland at nagliliwanag din to. Meron din siyang nakita na isang maganda at malaking isda. Nagugulumihanan ang mystic yogi. Napakamot ito sa kanyang ulo. Ang gaganda ng kanyang mga nakita habang hawak-hawak niya ang palad ni Lord Chaitanya. Na si Lord Chaitanya naman ay nakatingin lamang sa kanya. Sabi niya ganun, nagbukas ang mata ng yogi. Sabi niya ganun, "Panginoon, bumalik na lamang kayo mamayang hapon kasi hindi ko maintindihan ang aking mga nakita. Magagandang mga personalidad ditong nakita, pero talagang hindi ko maintindihan eh." Sabi niya ganon ng mystic yogi kay Lord Chaitanya. Napangiti na lamang si Lord Chaitanya sa kanyang kausap na mystic yogi. Haribol.